with a fire, facing number that comes to my head. Marami tayong pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang gusto natin sa isang tao ay matapat. Mas mabuti pang maging mahirap kaysa maging sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapamakan. Katulad ng sinasabi sa verse na ito, tinuturuan tayo kung paano maging mabuting anak ng Diyos na kung saan makakatulong ito para sa ating relasyon. Tinuturuan tayo nito na maging matapat, maging kontento at maging matuwid sa isa't isa at sa Panginoon. Magkaroon ng pusong marunong mapagkumbaba at mapagpatawad. Dalawang pusong nagmamahalan sa kabila ng distansya. Walang kondisyong pagmamahal ang sandata para harapin ang nakakapagod na mundo. Alam nating dalawa na hindi madali ang bawat hamon ang tinatahak natin araw-araw. Dahil sa loob ng 7 buwan, ang daming nangyari sa atin. Andito yung walang araw na hindi tayo magkakaroon ng problema, pero pinipili ng puso natin na ayusin agad ito at gawing aral sa atin kung ano yung problema na pinagdadaanan natin. Natututo tayong dalawa na harapin ang pagsubok ng mundo na ibinabato sa atin. Asawa ko, malayo ka man sa akin, walang dahilan para humanap pa ako ng ibang tao na mas higit sa'yo. Dahil walang makakapantay ng pagmamahal na ibinibigay mo sa akin at sa pananampalataya mo sa Diyos. Dahil sa'yo, natutuhan ko kung paano maging bukas ang puso ko na walang ibang nararamdaman kundi ang walang kondisyon na pagmamahal ko para sa iyo. Sobrang namamangha ako sa relasyon nating dalawa kasi sa sobrang daming masaklap na karanasan na ating pinagdaanan, hindi natin hinanap yung sarili natin sa iba, kundi ipinagkatiwala natin ito sa Panginoon na naging dahilan para hindi tayo paghiwalayin sapagkat nasa pag-ibig tayo ng Diyos. Wala man ako sa tabi mo ngayon, mahal ko, tandaan mo palagi na hindi kita lolokohin kailanman. Hindi ko sisirain lahat ng pinaghirapan natin dalawa dahil lamang sa makamundong bagay. Pareho tayong believer at bukas na ang isipan natin dalawa kung gaano man linlang ang mundo. Palagi mo din tatandaan na kahit nag-aaral man tayo pareho, ikaw pa rin ang nag-iisa kong advisor, kaibigan, kaklase, boyfriend at higit sa lahat, asawa ko. Naghihintay ako sa iyo palagi at habang ginagawa ko ito, walang araw na hindi ka nawala sa isipan ko. Pwede bang dyan na lang ako sa piling mo kasi sobrang nasasabik na ako makasama ka, makita, mahawakan, mayakap at mahalikad ka. Tanda mo ba, asawa ko, yung unang araw na naging tayo, kung saan ito din yung araw na ating ipagdiriwang ang ating ika-7 buwan ng ating walang hanggang pagmamahalan. Hindi pa ako tapos dahil nasa introduction pa lang ako. Katulad ng kwento ng pagmamahalan natin, akalain mo tawid dagat ang ating pagitan, pero yung pag-ibig nating dalawa ang sukdulan. Yung handa isakripisyo yung mismong sarili natin, may salba lamang yung relasyon nating dalawa. Ang daming pagsubok na sinubok tayong dalawa para itest kung gaano katatag yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Madaming luha man ang bumuhos sa ating dalawa. Ang bawat patak nito ang magsisilbi nating pag-asa para sa ating nag-iisang layunin. Hindi ko man maibigay sa iyo ngayon yung mga bagay na gusto mo, asawa ko. Pero pangako, ikaw lamang ang una at huling lalaki na aking mamahalin at wala nang iba. Matagal na akong hinubog ng mundong ito na sa kabila ng maraming pagkakatulad natin, ito pala ang maglalapit sa puso nating dalawa at naging instrumento upang makilala natin ang isa't isa. Habang tumatagal, mas lalong kung nakikita ang kagandahan ng relasyon nating dalawa na kahit sa gitna ng pinaka-worst na sitwasyon, pag-ibig natin sa isa't isa ang nangingibabaw at pinangahawakan na may magandang plano sa atin ng Diyos.
Alam ko at alam mo na yung relasyon nating dalawa ay katulad ng pananampalataya natin sa Panginoon. Minsan nang nahulog sa patibong, pero kaya natin dalawa magliwanag sa madilim at pangit na sitwasyon sapagkat hindi na bago sa atin ang ganitong sistema. Pero ang magnalig at magtiwala sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang lupit ng mundo. Ang tanging gusto ko lamang asawa ko ang makapagtapos tayo ng pag-aaral, makapagtrabaho na kasama ka at gumawa ng masayang alaala kasama ka. Gusto ko matupad yung mga pangarap ko na kasama ka. Kunting tiis na lang, mahal ko, malapit ka na sa tagumpay at hindi magtatagal, susunod na din ako sa yapak mo. Happy 7 mansari sa atin, asawa ko. Gusto ko magpasalamat sa iyo, asawa ko, sa lahat. Araw-araw mo ako pinapasaya, inaalagaan, sinusuportahan, tinutulungan at pinapaalala sa akin yung mga dapat kong gawin. Salamat, asawa ko, sa walang hanggang pagmamahal, assurances at pagiging consistency mo sa akin. Dahil dito, palagi ko nararamdaman yung ikaw. Pinupuno ako kahit na inuubos ako ng toxic environment ko. Andyan ka para sa akin. Kahit na habang pinapalakas mo ako, ikaw tong nauubos. Pinaparamdam mo pa rin sa akin na worth it akong mahalin. Sorry, mahal ko, kung minsan ang dami kong napuna sa iyong mali. Bagay na dito nasasaktan kita. Alam kong may laban ka din na kinakaharap, pero andyan ka pa rin para sa akin. Tinutulungan ako at pinapakalma sa sitwasyon ko. Maraming salamat, asawa ko, ha? Dahil hindi mo ako hinahayaan at pinapabayaan. Natutuhan mo na din ako kung paano yung gagawin mo sa tuwing may nangyayari sa atin na hindi pagkakaintindihan. Andyan ka pa rin, tinutulungan mo ako at pinaparamdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang mabuting asawa. Sobrang mahal kita, Gian ko, at natatakot ako na mawala ka. Sana nararamdaman mo yung pagmamahal ko sa iyo. Sobrang kontento na ako sa iyo, mahal ko, at hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Magawa yung mga bagay na gusto kong gawin, gusto natin gawin na magkasama. Palagi kitang ilalaban sa panalangin, mahal ko. Mag-iingat ka palagi, asawa ko, ha? Huwag na huwag mong pababayaan yung sarili mo. Muli, happy 7th mansari sa atin, asawa ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. I love you. I love you unconditionally as always, asawa ko. Padayon.